Tabloid Hataw. Magandang umaga mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Tolastas. Magandang umaga po. Hataw sa balita at komentaryo ni Ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Salamat sa pagbati. Nabati niya ang hataw sa balita at komentaryo. Mga kaibigan, gaya po ng dati, muli po kami mag-aanyaya hanggang alas 10 ng umaga. Sa pagtatanghal ng ating palatuntunan, natatampukan ang mga pagtalakay sa mahalagang isyu na ating pong pag-uusapan. Siyempre po, maaari kayong tumawag para sa nais magbigay ng kanilang mga reaksyon. Ang ating po mga landline sa ating himpilan na maaari po ninyong tawagan ay 412-0288. At ang text line po naman natin ay 0977-342-1644. Maaari din po tayo mapanood live via live streaming po. Bisitahin lamang ang aming website 8trymedia.com. Yung pong 8 doon ay number. Puntahan ang radio broadcasting para sa listahan ng mga programang maaari po ninyo subaybayan sa aming himpilan. May live streaming feed via ustream.tv at mga link para sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Ano man po ang inyong pinagkakabalahan? Sa pangalan po ni Ka Jerry Yap, samahan ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng palatuntunang hataw sa balita at komentaryo. Ang mga Supreme Court Justice po natin, hinahamon. Lalo-lalo na si Justice Bersamin. Tungkol po sa ginawa niyang desisyon na nagpapalaya kay Senador Juan Ponce Enrile. Base po sa kanyang interpretasyon ng mga may edad kamukha ni Enrile na may sakit daw. Kailangan bigyan ng piyansa kahit po ito ay nahaharap sa kasong plunder. Spell plunder. Ang plunder po ay walang piyansa. Eto ngayon, mga kaibigan, yung mga militanteng mambabatas po natin, hinahamon ng Supreme Court na dapat daw i-apply din, yung pong ginamit nilang ruling na yon, yung pasya nila na yon, para kay Enrile, doon din sa iba pang mga nakakulong, yung mga political prisoners, na ang edad po ay gano'n na rin. Baka mas matanda pa ron. At may sakit din. At may sakit din po sila. Tulad po ni Senator Juan Ponce Enrile, kahit na po masipag itong umattend sa Senado. Dapat pala mga maestrado, para maging maestrado ka, dapat isa pala sa requirement dyan, doktor ka rin. Kasi i-determine mo kung ang tao mayroong physical capability. Kung okay ba kanyang kalusugan, ayon po yan kay Justice Dr. Bersamin. Justice na, doktor pa. Dr. Justice Lucas Bersamin. Yung ba pangalan nun? Yung pangalan lang ng kapsula, no? Ano? Bersamin. Bersamin. Ayan po mga kaibigan. Nagagalit pa siya kay Leonen. Kaya sumulat pa siya kay Chief Justice Lourdes Sereno dahil ito daw pong si Associate Justice Marvic Leonen na sumulat po ng dissenting opinion ang ponente ng ang tawag doon, yung
dissenting Mm. opinion, ito daw lumabag sa ethics. Tama ba 'yon? Ng Supreme Court na bakit daw inilabas niya yung kanyang Dissenting. isinulat na opinion o kaya isinulat na Dissenting opinion. doon sa kaso ni Enrile. Ibig sabihin ng dissenting, yun ho yung kabaliktaran. Kabaliktaran. Kontra yun doon sa pagpapalaya at pagbibigay ng piyansa kay Senator Juan Ponce Enrile. Bakit ho ngayon lang nagsalita ng ganun si Bersamin? Gayong si Marvic Leonen din ang sumulat ng dissenting opinion doon sa disqualification ni Plander. Doon sa disqualification ni Plander Estrada. Mga kaibigan, di ba lumabas din sa media yon? Yung mga iba pang issue, nasa internet yan At ang katunayan, may website nga ang Supreme Court Lumalabas ho doon lahat ng desisyon na ginagawa ng Korte Suprema. Paano mo sasabihin yun sikreto? Paano mo sasabihin na yun hindi dapat i-reveal sa publiko? Gayong merong website, may sariling website sa internet ang Korte Suprema at doon po ay ipinapublish, ipinopost lahat po ng desisyon na ginawa ng Korte Suprema, pati na yung mga pumirma. Paano mong sasabihin yun? Yun. Ano tawag nila ron? Confidential? Secret daw. Unang-una, ang Supreme Court, anumang desisyon gawin nyo, inihahaing kaso dyan, lahat yan public, documents yan Tama. Hindi ba? Paano mong sasabihin meron kayong confidentiality? Public office yan. Kahit anong sabihin mo. Hindi ba? Tama. Meron dapat transparency. Yung confidentiality, ina-apply lang yun dapat dun sa mga, siguro yung Pag involving national security. Involving national security na, yung mga nganib ang seguridad ng ating bansa. Yan, baka pwedeng matanggap natin confidential. Sapagkat nga siyempre, ayaw naman natin na mapahamak ang mga tao, hindi ba? Ang mga mamamayan at ang bansa natin. Pero sasabihin mo, desisyon. Ano ba ang dapat magkaroon ng confidentiality ron? Ano ba ang yung kasikreto ron? Dapat isikreto ron. Public knowledge yung kaso na yan. At public figure din yung involved. Public official yan Di mas lalong dapat Transparent. Dapat nga transparent. Dapat nga naka-live streaming pa kayo Nung nag-ruling kayo dyan, nagbobotohan kayo dyan Di ba? Kasi sa controversial na kaso yan. Pag nanakaw sa pondo ng taong bayan yan Yung kaso na hindi naman natin sinasabing guilty na kagad to si Juan Ponce Enrile. Bagamat tayo po ay naniniwala dun sa mga kaso laban sa kanila. Kapanipaniwala yon kasi hindi mo naman saan mo pa ipagkukumpara? Ano pa ang kailangan mong pagkumparahan sa kanila? Wala na. Para masabi mong hindi dapat paniwalaan yung mga kaso laban sa kanila. For example, naglalabasan mga kaso na naman panibago ni Binay. Pati pala mga senior citizen patay na, nakakakolekta pa. Nang binibigyan pa, pinalalabas na binibigyan nila ng pera. Yung mga senior citizen. Ito nga Enrile Doctrine. Paano ngayon yan? Hindi pagnanakaw ang kaso nito Ito sinasabi ng mga militanteng congressman. Ang mga kaso nito political wala namang ninanakaw to sa pera ng taong bayan. Walang krimen ito. May ideology lang na involved. Kung tutuusin mo, dapat palayain yan Alam mo kung bakit?
kinilala na yung Communism. yung kanilang ideology na yan eh. Oo. Tinatanggap na yan. Ang pinagbabawal lang, yung umahawak ka ng armas para ibagsak mo ang gobyerno. Pero yung prinsipyo, yung idea, yung idealismo, yung doktrina nila, ano na yan eh. Itinuturing na politika yan eh. Tama. Hindi ba? At wala na po sa batas na nagbabawal na maniwala ka dun sa ano na yun. Sa doktrina na yun, di ba? Kaya ang ikinakaso sa kanila pag inuhuli, common crimes. Illegal possession of firearms, explosives. Kasi nga, Murder. Hindi na pwede yung ganong kaso. Wala ni anti-subversion. Oo. Pero ganun pa man, nagkaroon ngayon ng ruling Oo. na si Enrile po ay binigyan nila ng karapatan na makapagpiyansa base sa sinasabi po ni Justice Bersamin Na humanitarian. na wala naman pala sa batas yun. Oo, wala. Ha? Wala palang ganun sa batas, Justice Bersamin. Tsaka hindi mo sinabi sa amin na doktor ka pala. Hindi, dapat yan kaya Justice Bersamin sa CHR. Saan? Commission on Human Rights. Mas bagay siya ron. Wala ba tayong Commission on Animal Rights? Ha? Human lang ba? Oy, meron Animal welfare, meron yan. Merong Animal Welfare Act eh. Oo. Batas yun, pero yung tanggapan na gano'n, wala ba? Doon natin nilagay si Bersamin. Oo. Ito pala si Bersamin eh. May pagka-Jose Rizal ito. Doktor ka pala. Kalahin mo nalaman mong si Enrile may sakit. Naku po. Ni wala man lang sinabit na medical certificate. At saka parang wala tayo na balita na may tumistigong doktor ni Enrile, di ba? Oo nga. Kaya nga, yung petition po na makapagpiyansa si Juan Ponce Enrile, iyan po, petition sa Sandigan Bayan. Oo. Hindi ako nagkakamali. Ngayon, ang Sandigan Bayan, ibinasura yung petition niya. Di ba? Na siya ay makapagpiyansa sa ibang kadahilanan na ginamit niya. Pero hindi po, doon sa binasurang yon na kanyang petisyon para siya magpiyansa, hindi niya po sinabi doon, may sakit kasi ako eh. Dapat bigyan naman niyo ako ng humanitarian consideration. Wala yun doon. O di binasura ngayon ng Sandigan Bayan. Ngayon, ang ginawa ng kampo ni Enrile, tumakbo sa Korte Suprema. Dapat doon, ang sasabihin ng Korte Suprema, tama ba na ang ginawa ng Sandigan Bayan na pagbasura? Base doon sa mga issues, sa mga kadahilanan ni Enrile ginamit sa paghingi niya na siya'y makapagpiyansa, ng karapatan na makapagpiyansa. Dapat doon magro-rolling ang Korte Suprema. Tama ba, Attorney Peter? Ang sinasabi, attorney na lang, ang attorney. sinasabi nila dyan, Baka ang makasuhan tayo. Sandigan Bayan daw, nakagawa ng grave abuse of discretion. Doon sa hatol na ayaw nilang payagan sa Enrile na makapagpiyansa. Hindi nga eh. Ang sinasabi nga natin, wala doon sa desisyon ni Bersamin yung motion, yung issues na naka-raise doon sa motion na binasura ng Sandigan Bayan. Hindi nakalagay doon yung humanitarian consideration. Pero ang ginawa ng Korte Suprema sa pamamagitan ni Dr. Bersamin, sinabi niya na for humanitarian consideration. At dahil ito ay katandaan na at may sakit na, kaya kailangan payagan ng magpiyansa. Kaya ang lumalabas na umabuso sa discretion, si Bersamin eh. Kasi wala naman doon sa petisyon ni Enrile rin. Enrile yun eh. Ang sinasabi niya, mahina ang ebidensya. Ngayon, tinatakot niya pa yung Sandigan Bayan. Sabi niya, inabuso niyo karapatan niyo. Tapos nagalit ngayon siya kay Leonen doon sa sinasabi sa opinion ni Leonen na masama yung ginawa nila. Masamang president yung ginawa nila.
Eh ba't ka ikaw nagagalit ka ron? Eh ikaw nga nagsabi, tarantado yung Sandigan Bayan eh. Kasi umabuso eh. Ano tawag mo sa umabuso? Di ba tarantado? Oh. Eh ikaw nga tumarantado ron sa Sandigan Bayan. Pagkatapos eh, aakusahan mo si Leonen. Masama na ba mag-opinion? Eh yun ang trabaho nyo, magbigay ng opinion. Ang masama, gumamit ka ng sarili mong opinion. Lalo na wala naman ito sa batas. Dapat ang opinion mo, ibase mo sa batas. Hindi ba? Tama. Ano ginawa ni Bersamin? Humanitarian na niya kasi matanda na at saka may sakit na. Eh asan ang batas ng humanitarian consideration? Pwede ka magbigay ng piyansa. Wala. Walang batas nun. Ha? Ngayon, eto pa eh. Hindi lang walang batas eh. Yung humanitarian consideration eh. Ha? Ang masama po, mga kaibigan, ano ba ito? Nakakalimutan ko tuloy. Ito si Bersamin, ang ginawa niya, sinermonan niya yung, pinagalitan niya, yung pinasama niya, yung Sandigan Bayan. Pinasama niya. Ha? Doon sa kanyang ginawang desisyon. At nakalimutan ko yung sasabihin ko. Yan, nagbunga ng masamang ano nga yan, president. Na paano ngayon sila Gloria? Paano yung matatandang nakakulong dyan? Eh di pwede rin humingi ng ano yan. Piyansa. Ng piyansa yan, ng bail. Kahit na unbailable yung mga kaso nila. Tsaka yung sinasabi niyang kay Leonen, ang sinasabi niya, hindi dapat sinabing Leonen yung mga paraan namin ng pagboto at yung sinasabing ang pinirmahan niya, iba. Ito pala. Doon siya nainis eh. Binuko siya eh. Ito pa pala. Nagmamadali siya na ma-resolve yung yung motion to bail ni Enrile. Ngayon sa pagmamadali niya, gumawa siya ng draft. Na pinaikot niya sa mga justices. Ito yung ito yung draft na ginamitan niya nga ng humanitarian consideration. Ang sabi ni Leonen sa kanya, hindi pwede yan. Kasi wala yan doon sa kaso. Doon sa iniraise na issue ni Enrile sa paghingi niya ng petition for bail. Wala yan doon yung humanitarian. Kaya ang kailangan natin gawin dyan, pag-aralan muna natin. Yung sinasabi mo. Oo, at saka magkaroon ng panibagong deliberation tungkol dyan sa sinasabi mo. Kasi hindi naman humihingi yung tao, binibigyan mo. Ha? Ang hinihingi niyang ang hinihingi niyang konsiderasyon base sa mga legal aspect nung kanyang kaso na may kinalaman sa kanyang kaso O kaya kailangan pag-aralan natin ulit 'yan. Nagmamadali si Bersamin, sabi raw ni Bersamin, hindi bali na lang. Pero kailangan tapusin natin ito. Winidraw niya ngayon yung draft niya. Yung draft na yon. Pagkatapos nung magbotohan, ibang draft yung binigay. Iba yung draft. Iba yung draft na binigay niya. Pagkatapos nung pipirmahan na, nung makapagbotohan na, nakalagay na ron. Iba yung original nung draft. nagbotohan na, pinalitan niya ng iba. Yun ang sinabi ni Leonen. Bakit daw sinabi niya yung ganun? Ibinalik niya dun sa humanitarian. Sabi niya, di ba niya, wag na lang yung humanitarian. Di dapat yun, walang visa yung niya. Dahil hindi pala yun yung original na pinirmahan ng marami. Hindi, dalawa pinaikot ni Bersamin Yung papel, tsaka yung mga justices, pinaikot niya. Ginawa niyang turumpo. Hindi kumikibo si Justice Sereno, no? Dapat kumibo siya dyan Sabi mo nga kanina, dapat walang visa. Unang-una, wala naman sa batas na humanitarian. Ba't ka nagbase ron? Di wala. Talaga doon pa lang wala nang visa yun. Kahit na sabihin mong unanimous pa yun. Sabihin mo sila na lahat pumirma ron sa pagbibigay ng piyansa kay Enrile. Walang visa yun. Sapagkat wala sa batas yun Tama. Kahit na hindi pa doon ibase. Doon sa mga maniobrang ginawa niya. Minaniobra niya. Di ba? Kaya nga sabi natin
ang ginawa niya hindi pagganap ng tungkulin bilang isang maestrado ng Korte Suprema, kundi gumanap siya ng tungkulin bilang defense lawyer ni Enrile. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Ang oras po natin mga kaibigan ay 24 na minuto makalipas po ang alas 9. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng PG Flex Linoleum. Gawa sa tamang quality at galing ng Pinoy. PG Flex, proud to be Pinoy. Okay, magpapatuloy po tayo mga kaibigan, no? Paano ngayon yan? Yan, dapat maging madaliin nyo rin ito. Ito yung sinasabi na, paano ngayon, yung iba ngayon, mag-a-apply na sila. Si Gloria. Oo. Lalong-lalo na yon. Lalo-lalo na si Gloria. Kung may humanitarian yan, bakit? Ano ba siya? First class citizen ba siya? At yung iba, second class citizen? Aba, i-apply nyo ngayon sa lahat ng tao yan. Na nakakulong. Oo, Sakit. na gustong mag-avail. Netong ginawa ninyong doktrinang ito na pwede na pala yan. Hindi ba? At katulad nga nito, 53 yung sinasabing mga nakakulong na humihingi ngayon ng katulad na pagtrato. Na palayain na rin sila for humanitarian consideration. Ang daming role ni Justice Bersamin. Justice, di ba? Ang justice nasa kwan yan judicial branch of the government yan Pagkatapos, ginampanan niya rin yung papel bilang legislative. One man army. Tama. One man army na legislator. Siya ang bumubuo ng Congress, ng lower at saka upper house. Siya na lahat. Tapos ngayon natin natuklasan, magaling pala siyang doktor. Akalain mo, layo ni Enrile, nalaman niya may sakit. Yung doktor, lalapit ka pa ron Di ba? I-stethoscope ka, pupunta ka ron sa doktor. Dok, pwede ho bang magpa-check up? Lalabas yung stethoscope, di ba? Para malaman ng doktor kung may sakit ka Di ba may nagtanong nga, umuubo pumunta kay doktor Dok, anong problema mo? Papacheck po ako. Bakit? Inuubo ho ako Sige nga, tignan ko nga. Nilagyan ng stethoscope sa dibdib sige, umubo ka. Hindi, sige pa. Umubo ka pa ulit. Lakasan mo, ubo mo. Nako, sabi ng doktor. Sabi, bakit to, Dok? Ano sakit ko? May ubo ka. Ngayon, yung isa namang babae, magandang dalaga pumunta rin sa doktor. Ang sabi niya, Dok, pwede bang magpa-check up? Sabi ni doktor, sige Ineng, pumunta ka na dun sa kwarto, magubad ka na ng damit. Naku Dok, hindi ho ako. Ito ang lola ko, 90 anyos na ho. Ganun ba? Sige lola, hinga ng malalim. May dadagdag ka ba, Peter? Yung humanitarian, pwede yun Pero hindi batas. Sa bail. Kundi exception. Halimbawa, yung tao nakakulong, walang bail. Pero sinabi ng doktor, ito, isang buwan na lang mamamatay na to. May taning. May taning. Yan, pwede. Exception. Ito ang sinasabing exception sa batas. Exemption. Sa batas pala, ang exemption, iginagawad kung mahina ang ebidensya. Yan. Yun ang dapat pagbasihan. Halimbawa, non-bailable yung kaso. Pero, kinasuhan siya pagkatapos mahina naman yung ebidensya laban sa kanya,
Aba, pwede siyang piyansahan kahit no bail yun. At saka Kasi wala kang kasong matibay eh. Tsaka hindi exception yun, batas yun. Oo. Pag mahina, dapat mag-bail. Kaya nga. Oo. Ngayon, Parang ganun yung ginamit yung kay human, Murato eh. Universal Human Declaration of Human, yun na, ginagawad lang yun pag mamamatay na yung tao. Unang-una nga eh. Ba't hindi ka matatawa kay Bersamin? Oo. Sipin mo, ang tagal mo nag-aral, justice. Doon ka lang pala babatay, no? Taran, Doon lang pala. akalain mo. Yung hindi napag-aralan, yun ang ginawa niya. Walang sinabmit na medical certificate. Walang doktor na nag-testify. Sinabi ba ng doktor, si Enrilin mamamatay na nagde-determine na after 2 months? sinasabing Wala naman. bigyan nyo nga ng humanitarian ito, consideration, sapagkat may sakit. Ito nga ho ang medical certificate niyan eh. Oo. Ito nga ho, x-ray niya, no? Yan. Nakikita nyo ba ang x-ray niyan? Oo. Wala nang baga yan eh. Wala pang puso yan. Nako po. Wala nang atay. Nako. Ang konsensya. Wala nang balong-balunan yan. Abay, bigyan nyo ng humanitarian consideration si Enrile. May sakit, ayun, nakaratay sa Yung pala. PNP General Hospital. Oo. Nung sinabing binibigyan na ng piyansa si Enrile, ang bilis tumayo si Enrile. Pumunta sa Sandigan Bayan kahit sarado na, binuksan. Naglakad eh. Oo. Oo. Nag-jogging daw eh. Oo. Oo. Pagkatapos nagpa-interview pa eh. Bukasan niya, pupunta na ako sa Senado ha. Pagdating naman sa Senado, ano masasabi niyo? Hindi, kailangan pumunta ako roon kasi binabayaran ako ng taong bayan. Ako'y pinasusuweldo eh. Kailangan gampanan ko yung aking trabaho. Mali eh. Bakit? Hindi tugma. Binigyan ka ng konsiderasyon Dahil sa sakit. na makapagpiyansa ka dahil may sakit ka. Mahina ka, ibig sabihin. Ba't bigla kang lumakas? Saka isang parte ng desisyon ni Bersamin. Di pinahamak mo yung justice. Yung isang bahagi Niloko nyo. ng desisyon niya, Ang sabi batas. niya, yung bail is a matter of right. Mali yun. Pagdating kay Enrile, hindi right yun. Ginawa mong privilege. Kasi no bail yung kaso. No bail eh. Binigyan mo ngayon ng pribileyo, itong si Enrile, nakakita, hindi mo sinasite yung mahina o malakas sa ebidensya, binigyan mo ng bail. O, yung pribileyo binigay mo dyan, hindi right yun eh. Sa mga tweet pala, kung kukuha ka ng US visa, diyan ka pumunta. Para hindi ka ma-deny. Kasi privilege eh. Alam mo yung visa, privilege yan eh. Hindi right yan eh. Privilege yan. Di ba? Ang daming nalalaman Kung eh. si Enrile, lahat na 90 anyos. Lumapit ka sa 90 mic. anyos Sayang dyan sa kulungan, bigyan mo ng bail. Lahat na may Right yan sakit. Di ba, karapatan nila yan eh. Hindi, tsaka tinan mo, ito face to face na niloko nila ang batas. Ang sabi ni Bersamin, may sakit ka eh. Oo. Ikaw naman, hindi ka nanindigang may sakit ka eh. Ginawa ka na nga ng script eh. Ginawa ka na nga ng dahilan eh, ng rason eh. Sana man lang, paglabas mo dyan, sumakay ka sa wheelchair. Oo. At di ka na nagpunta ron sa Senado. Sana sinabi mo, imbes na gagampan ng kontong calling ko dahil ako'y pinasusuweldo, sana sinabi mo, magre-resign na ako. Kasi very unfair naman yan sa taong bayan na nagpapasweldo sa akin. Tapos hindi ko naman ganap na magagampanan ng aking tungkulin bilang mambabatas dahil may sakit ako eh. Ayun. Siyempre, isang taong may sakit, kahit sa mong tignan yan, kahit anong trabaho niyan, hindi niya magagawa ang trabaho niya kapag may sakit siya. Katunayan nga yung pagtatanggal sa pwesto sa mga public official, isa sa dahilan yung may sakit Hindi ba? Para matanggal mo yung isang nakaupo sa gobyerno, pag incapacitated yan, di ba may sakit yun? Incapacitated pagka may incapacitated yan, pwede mo nang patanggal yan. Kaya dapat, hindi nyo niloko ang publiko. Dapat nag-uusap kayong mabuti, hindi yung
Nagkaabutan lang ng pera, nagkahiwa-hiwalay na kayo. Magbabalik po ang programang Hataw sa Balita at Komentaryo pagkatapos lamang na maihatid namin sa inyo ilang mahalaga mensahe mula po sa 8 Media Broadcasting. Magbabalik po ang inyong mga kasama pagkatapos lamang ng ilang saglit. Hataw sa balita at komentaryo, buong tapang na pamamahaya, diretsahang komentaryo, mga abusado, siguradong plastado. Samahan sina Jerry Yap at Percy Lapid, palitan ng makabuluhang komentaryo sa mga napapanahong isyu at kaganapan, positibong batikos sa mga maimpluwensya sa lipunan, programang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng serbisyo publiko DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. DWBL 1242, 8 Trimedia Broadcasting. Narito ang kaakibat sa pag-unlad ng sambayanan. Jerry Yap, si Jerry Yap at Percy Lapid. Percy Lapid, hahataw sa balita at komentaryo. Ang oras mga kaibigan, 34 na minuto makalipas po ang alas 9. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Oxybright. Okay, who wants to solve the problem on the board? Sige, Samora, to the board. Ay, sorry! Aray, kamay ko! Sorry, excuse me! Maraming lugar sa bansa, siksikan sa classroom. Kaya ang PAGCOR, katuwang ng gobyerno, ay naglaan ng 5 bilyong piso para magpatayo ng mga classrooms para di na magsiksikan ang mga estudyante. PAGCOR, building lives that build the nation. Mahigit 24,000 public school students mula sa Davao Oriental, Pangasinan, Cavite, Iloilo at Negros Occidental ang binigyan ng mga bagong classroom na ipinatayo ng PAGCOR sa pamamagitan ng matuwid na daan sa silid-aralan school building project nito. Sa 482 naitayo mga silid-aralan, 110 ang ipinagkaloob sa 24 public schools sa Davao Oriental, 98 sa 17 public schools sa Pangasinan, 75 sa 7 public schools sa Negros Occidental, 87 sa 14 public schools at 112 sa 12 public schools sa Cavite. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Cristino Nagiat Jr., layunin ng proyektong ito na tugunan ang kakulangan sa silid-aralan ng maraming public schools at palitan ang kanilang mga sirang school building ng mas disenteng pasilidad. Sa ngayon, umaabot na sa 10 bilyong piso ang pondong inilaan ng PAGCOR para sa school building program ng ahensya. Noong nakaraang Hunyo, umabot na sa 1,739 classrooms ang naipatayo ng PAGCOR sa buong bansa sa tulong ng Department of Education at Department of Public Works and Highways. Libo-libo pang mga silid-aralan ang kasulukuyang ipinapagawa ng PAGCOR sa iba't ibang probinsya, kabilang narito ang mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda noong 2013. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, ano ito, yung OFW. Yung mga OFW natin. Ba't nandiyan pa si Lina sa customs? Naku po. Ha? Ba't hindi pa ho tinatanggal yan? Si Baki na yan. Hindi pa ba tayo nakakaramdam na pati ba rito sa akala ba ninyo naghilom na yung sugat sa puso ng mga OFW natin at saka ng mga pamilya nila. Dahil sa pinatigil ninyo yung yung katarantaduhan random na inspection. Gustong mangyari ni Lina para masolo niya balikbayan boxes. Naku. Ha? Siyempre, pagka lahat yan umaray, lulutang lahat yung mga players dyan Kung sino yung mga nag-engage sa ganyang business. So, makukupo niya yan. Di ba? Malalaman niya ngayon kung magkano mga kinikita dyan, negosyo niya yan Gusto niya lahat kanya. Swapang. Ba't di kaya niya bilhin yung airport tsaka yung yung pier? Bilhin mo yung dagat.
Yung Manila Bay. Oo. Gayahin mo si Flander Estrada. Oo. Wala naman titulo yan eh. Yun ngang underpass na ibenta ni Erap eh. Ibenta mo naman yan, Lina, yan dagat. At saka yung airport. Oo. Walang mga walang titulo yan eh. Lahat ng dadaan dyan, iyo. Oo. Swapang. May pagkaswapang ano. Oo. Oy, no remittance day bukas, ha? Pero believe ka Oo. sa mga swapang. Bakit? English ang salita eh. Nanakaw lang, nag-i-English pa. Magnanakaw lang, nakabarong pa. Uy. Isipin mo, ang laki ng effort niya na. Mahirap gawin niya. Ang init magsuot ng barong. Oh, magbabarong ka pa. Saan ka pupunta? Dito, magnanakaw. Mag-iipon ng... Bukas na ang mga camera. Patawag ang television. Nako. Blah, 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 blah. Where's, you know, the law, tato! Di ba alam? Buwan ng wika ngayon. Managalog kayo. Lintik po eh. Mga kaibigan eh. Sa ibang bansa, pinapatay na yan eh. Oo. Buhay pa. Maswerte nga yan, buhay pa yan eh. Kaya nga sabi natin, huwag kang maglalabas. Oo. Delikado ka. Masalubo. Lagi ka pa naman nasa TV. Ang hilig mo pang magkalat ng katarantaduhan sa pati sa TV, kinakalat mo katarantaduhan mo, di ba? Oo. Mga kaibigan, dapat siya si Baki na yan eh. Oo, tama. Si Baki na yan. Temo na hindi marunong humingi ng Paumanhin. mag-sorry, Oo. magpaumanhin. Kasi hindi niya naintindihan dahil siya, ito nga matanong natin, ito ba si Lina eh, saan ba nagpasaksak ng pampamanhid to? Na overdose. Ito ba kay Dr. Bersamin? Baka. Nagpasaksak din ng pampamanhid sa katawan at wala nang maramdaman eh. Wala na. Pag sasampalin mo man, wala yatang mararamdaman. Sobrang manhid, ano? Sobrang kapal ng muka eh. Ha? Bukod sa dapat yan, humingi ng pasensya yan, ng paumanhin yan, dapat mag-resign na siya. Oo, malik ka na Ngayon, yan. Kung ayaw mag-resign, ayaw dapat mag-resign, wala rin pakiramdam yung nasa taas niya. Yung amo niya. Dapat, si Baquinho. Yun ang sinasabing dapat meron kayong yung sensibility. Kasi walang pakiramdam yan eh. Hindi niya pa rin naiintindihan ang ibig sabihin ng ikinagalit ng mga OFW eh. Alam mo, nasaling mo eh. Nasaling ninyo yung yung damdamin ng mga OFW. Lintik po ang mga pinagdadaanan na tiniis niyan. Isipin mo, bago sila makapagtrabaho ron at nagtatrabaho na sila ron, ang laki ng sakripisyong ginagawa nila. Para lang hindi sila maging salot sa lipunan natin. Tama. Na katulad ng iba dyan na hindi naman ninyo mahuli. Di ba? Ayaw nilang maging Lina sila na salot. Ayaw nila maging Francis Tolentino na buwisit. Ito ang buwisit eh. Sa lahat ng dilang buwisit eh. Yan si Francis Tolentino eh. Oy, may online petition ha. Marami nang pumipirma. Akala ko, si Francis Raulo. Tolentino pala apelido niyang damuhong yan. Magdididip pa sa no? Akalain mo mag-traffic ang tarang. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Narinig kaya yun Francis Raulo. Oo. Baka hindi na nakikinig ng radyo yan dahil alam niya inuupakan siya. Hindi na ba traffic? Traffic eh. Sobra! Lintik po ang kalbaryo ko araw-araw eh. Sa traffic eh. Ngayon, asan ba tayo? Kay Lina. Kay Lina. Ito si Lina, hindi niya nalalaman na pumapayag yung mga tao, tinitiis nila yung panggagancho ng gobyerno sa kanila. Tuwing aalis, kukunan mo ng OWA. Contribution. Contribution ha. Yung OWA na yun, pera nila yun.
Pero walang napupunta, no? Oo. Walang welfare na pinoproteksyonan. Wala. Hindi napupunta sa welfare. Mm-mm. Kasi overseas workers, welfare. The name itself implies, sabi nga, welfare. Sa Tagalog, kapakanan. Ay, nasa ng kapakanan? Wala na. Siguro nung nag-aaral ito, children, Yan na. ano ba ang gusto mong maging? Paglaki mo, Para si Lito. paglaki nyo, tumayo yung isa, sabi, Mama ko, gusto kong maging abogado. Ba? Bakit? Ayos. Para makatulong sa kapwa. Ayan. Very good. Yung isa naman, Mama ko po, Oo. gusto ko po maging doktor. Ayan. Bakit? Para makatulong sa kapwa. Ba lahat eh. Kapwa. Ikaw naman, Neneng. Oo. Abay, ako'y gusto kong maging teacher, ma'am. Katulad nyo. Nako. Bakit? Para makatulong sa kapwa. Oo. Lahat makatulong sa kapwa eh. Nagtaas ng kamay si Lito Lapid eh. Sabi. Nung elementary eh. Sabi, ikaw naman, Manuel Lapid. Oo. Ano gusto mo maging paglaki mo? Ma'am, gusto ko maging kapwa. Mali. Tama rin siya eh. Sa isang banda eh. Oo. Kasi, paano kung lahat gusto makatulong sa kapwa? Di wala nang kapwa. Wala. Solo niya lahat yung tulong, imbodo niya. No? Gusto niya saluhin lahat. Oo. Yung makatulong Nako po. sa kanya. Di ba? Kaya yun naman ang ginagawa niya ngayon. Ano naman siya, tumupad naman siya dun sa kanyang pangarap na yon na maging kapwa na lang siya habang buhay. Pabigat sa gobyerno. No? At wala siyang ginagawa kundi tulungan natin siya. Di ba? Oo. Pag pumunta siya, pag kumandidato siya, tulungan natin iboto. Oo. Pag nakaupo na siya, tulungan natin siyang magnakaw. Pinapasweldo mo na, Sweldo lang ninanakawang ka pa. No? Oo. Dalhin mo lahat yung pera ngayon sa Las Vegas. Oo. Ipadala mo rin sa misis mo kay Marisa. Yan, di ba? Oo. Yan ang ano ni Lito Lapid, kaya wag na kayo magtaka ho kung bakit si Lito Lapid walang ginagawa. Lahat ng pwesto, nahawakan na niyan. Oo. Di ba? Ultimong di niya dapat hawakan, hinawakan na niya. Di ba? Ang daming hinahawakan yan eh. Ngayon, tinupad niya, huwag kayong magtataka kung bakit ganyan. Ang ugali ni Lito Lapid ay inutil yan. Walang silbi. Di ba? Yung inutil, walang silbi yun eh. Kasi po, yun ang pangarap niya, maliit pa siya. Ayun. Na siya'y maging kapwa. Napakasimple, no? Ngayon, habang buhay niya, gusto niya maging kapwa. Kaya yan po, bahala na kayo pagtakbo niyan. Tatakbong mayor yan eh. Sa Angeles. Angeles, dahil tapos na siya magnakaw sa Senado, doon naman sa Angeles tayo. Oo. Dito medyo makakatipid ako rito ng ika nga eh. Magagasta ko. Konti lang ang mababawa sa mga nakulimbat ko. Dito na lang ako sa Angeles. Tama. Total, maraming tangang Kapampangan. Oo. Tinanong nga ako eh. Ano ba niya sa Kapampangan yung walang kwenta? Oo. Ano sa Kapampangan? Ito Kapampangan to eh. Si Atong May. Ano sa Kapampangan yung walang kwenta? Alam niyo ba? Ha? May Kapampangan sa inyo? Kapampangan ka? Ano sa Kapampangan yung walang kwenta? Ha? May tinanong nga tayo niyan, di ba? Oo. Si Virgie Torres. Natawa eh. Alam mo kung ano sa Kapampangan? Yung walang kwenta. Lito Lapid. Sinasabi. Natawa siya. Yan po, mga kaibigan. So, asan ta kay Lina? Lina. Dapat sipain na yan eh. Tama. Sama ng itsura, sama pa ng ugali. Ano? Oo. Ang yaba. Yung magkapatid na yun, walang yayan. Si Ha? Joey. Yung si Joey. Namatay na yung inutangan niyan doon sa Tondo. Oo. Hindi na nabayaran eh. Naku po. Ay.
Manunuba. Oo. Estapador. Oo. Isipin mo, hinahanap siya. Oo. Ikaw, Joelina, Oo. hinahanap ka ni Kwan. Oo. Sino ba yun? Yung dating Kwan? Yung... Ha? Namatay na. Hindi. Yung babae Oo. na artista nung araw. Mm. Yung kapatid nasa customs. Mm. Si Villa. Si Aurora Sibilla. Ayo. Hinahanap ka ni Aurora Sibilla, Joelina. Baka hindi alam ni Aurora Sibilla, nandiyan ka sa Manila Hotel. Siya pa rin ba? Walang Hindi. ginawa siya, pero... Hindi na siya. Kaya lang, addict na yun eh. Naging addict yun si Aurora Sibilla. Addict sa drugs, tsaka sa casino. Mm. Nung araw, binili pa niya ng kabayo yan eh. Oh? Mm. Oo. Pero ang sinasakyan ni Lina, hindi yung kabayo. Oo. Di ba? Yung sota. Oo. Yung nag-aalaga ng kabayo. Tulungan mo naman. Nung nasa Manila Hotel na, walang ginawa yan kundi magtago. Ayaw maglibre. Ayaw maglibre. Nananawagan si Kwan Aurora Sibilla, nahawa naman kami, pinananawagan na namin. Tulungan mo naman, Joelina. Para ano pa yung inyong nakaraan. Aurora Sibilla. Di ba? Dapat Kwan nga, kandidato ka ng kandidato. Tapos yung mga taong pinagdaanan mo, hindi mo naman nililingon. Di ba? Sabi nga ni Rizal, ang hindi lumingon Yan. sa pinanggalingan, kumatinik malalim. Hindi nakatingin eh. Hindi marunong lumingon sa sota. Kasi doon nakatingin sa iba eh. Di ba? Natinik ngayon, malalim. Mga kaibigan. Kaya to si kapatid niyang gago, commissioner, na ika nga, dapat sipain yan. Tanggalin na yan. Kung meron pa kayong kahihiyan. Hindi ba, Pakito Ochoa? Oo. Balita ko, bata ni Pakito Ochoa yan. Yan. Kaya ayaw nilang tanggalin, gusto nila, Lina, tuloy mo yung kagaguhan mo sa OFW. Bahala ka kung gusto mong masarili negosyo na yan. Ang importante, galitin mo ng galitin yung OFW. Naku po. Bakit? Gago ka ba? Oo. Sabi ni Pakito Ochoa siguro. Hindi mo ba alam, pag nagalit siya mga yan, hindi niya niboboto si Maroas. Ang mortal kong kaaway, sabi niya. Di ba? Oo. Hindi nila iboboto yan. Magagalit sila ngayon. Kaya nga nangangampanya na sila. Ituloy mo yung kagaguhan mo. Kaya tuloy eh. Tuloy. Dakdak pa ng dakdak x-rayin. Kung tutusin mo, siya ang dapat x-rayin. Di ba? Hindi yung mga balikbayan box. Oo. Ngayon po, sabi ni Icho, tuloy mo yung kagaguhan mo. Oo. Para magalit na ang tao, siyempre, babalandra yan kay Pinoy. Ngayon, yung i-endorso ni Pinoy, hindi iboboto ng OFW yon. Kangkungan yan. Boss, sino iboboto niya mga yan? Si Binay. Hindi ba naintindihan? Ako'y kay Binay ako eh. Sabi ni Pakito Ochoa, di ba? Oo. Hindi mo ba alam na yan si Sunny Coloma? Binay din yan! Di ba? Kasama natin yan. Oo. Paano itong boss natin? Sino? Si Marojas. Hindi natin boss yan. Ayan. Ang boss natin si Binay. Huwag kang maingay at huwag mo ipapahalata na yung ginagawa mo, tarantado ka. Sabutahan Naku po. kay Marojas. Naintindihan mo na ba? Naku po. Kasi ikaw, ubod ka ng walang hiya kasi ubod ka ng takaw. Naku. Kaya mahirap kang makaintindi kang Bertlina ka eh. Oo. Ha? Ituloy mo ha? Yes sir. Yan po mga kaibigan. sagot. Yan ang epekto. Oo. Hindi ba? Tama. Nakinig siya kay Ochoa eh.
Di ba? Tama. Para mo na nakita, nag-uusap yan. Di ba? Kahit di natin nakita. Total, kwentuhan lang to. Mga kaibigan, no? Matatalino naman kayo Di ba? Tama. Kailangan pa ba nating i-memorize yan? Di ba? Oo. Ngayon, si Duterte po, minumura butante. Dito ako bilib dito Nagbabawas ng boto, lalong nadadagdagan. Baliktad Di ba? Ano siya, bawas, dagdag. Hindi dagdag, bawas, ha? Oo. Tinatabo yung kandidato, yung butante. Yung butante naman, lalong dikit ng dikit. Lalong dumadami. Ibang klase itong Duterte to. Sabi niya, pag ako nanalo, na presidente, alam niyo ba, gusto ko, revolutionary government. Itatatag ko, revolutionary government, kapukanong kay Cory, di ba? Mawawala ng ano yan, suspendido lahat ang mga batas natin, wala tayong batas. Gagawa ng batas, ang gusto niya, federalism. Mga kaibigan, at ang maganda dyan, ito sinabi niya ito maganda rito. If you don't want that, kung ayaw nyo yan, okay. Umanap na kayo ng ibang anak ng... Ayan ang sabi. Umanap na kayo ng ibang... Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Ayun ang sabi ni Duterte. Di ba? Galing. Ang galing Kaya yung tao naman, boboto ka namin, tarantado ka. Wag mo kami pagtabo yan, Ikaw pa rin. Duterte kami. Di ba? Tama. Yan po mga kaibigan, wala tayong magagawa pagkaganyan na ang taong bayan, di ba? Tuloy nyo lang yan. Sabi ni Makoy ng Quezon City, good day, Ka Percy. Hindi kataka-taka na madoktor ang ating mga batas. Hindi nga kataka-taka pero masama. Sabi ko nga sa inyo, ang masama nga lang dito, mainit tayo dun sa kaso ni Enrile dahil binaluktot ang batas. Pagbaluktot sa katarungan. Tama. Pero hindi tayo galit pag sa iba nangyari. Halimbawa, hindi si Enrile to. Pangkaraniwan tao lang. Di ba pagbaluktot pa rin sa batas yun? Pero hindi natin kilala yung tao. Hindi siya kamukha ni Enrile na masyadong kilalang tao. Dahil matagal na nasa gobyerno yan. Pero hindi tayo magre-react ng kamukha niyan. Hindi tayo magagalit sa pagbaluktot sa rule of law. Baka kayo nagagalit lang kayo kay Enrile. Yun nga sinasabi namin sa inyo na masama. Pagka ang batas binabaluktot, huwag niyong papayagan. Huwag kayong papayag. Kahit sa maliit, lalo na sa malaki. Kasi yung mababaluktot nila ang batas para paboran ng malaki, magagawa rin nilang baluktutin ang batas laban sa maliit. Ganun yan Tama. Kaya maganda yung column nung isang kolumnista sa Inquirer. What if it is not Enrile? Di ba? Paano kung hindi si Enrile yun? May reaksyon ba? Di ba, sinasabi namin paulit-ulit yan. Yung sinabi nung Peter Wallace, na kolumnista rin sa Inquirer na Amerikano, ano sabi niya? Sabi niya yan anya, pagbaluktot sa katarungan niyang ginawan desisyon ng Korte Suprema na pinapayagan si Erap na kumandidato. Pero ang nakapagtatakaan niya, ang nakakabahala, walang kumikibo. Kita mo? Pagbaluktot sa batas yung kay Erap, pagbaluktot sa batas yung sa anak ni Singson, si Ronald Singson, pagbaluktot din sa batas kay Enrile. Pero dito lang kayo nagre-react sa pagbaluktot ng batas kay Enrile. Bakit sa pagbaluktot ng batas sa iba, tahimik kayo? Yun ngayon ang tanong namin, di ba? Tama.
Sabi ni Rudy ng Maynila, good day kahataw. Sa totoo lang po, yaring maestrado ang desisyon ng Korte Suprema. May malalim na dahilan po yan na sila lang ang may alam. Hindi malalim. Magkanon dahilan? Yun. Ito naman, si retired policeman Archie Guerrero. Good day, Kapersi, dapat impeach si Dr. Luca Bersamin. Lucas, for gross negligence, Hindi negligence ang kaso niyan. Ano yan? Betrayal of public trust. Yan. Dapat impeach yan. Pati yung mga justice na pumirma dyan. Baluktot din ang isip nun eh. Tamo sila Di Castro, di ba? Yung dalawang galing sa Sandigan Bayan. Samantalang sila humatol kay Erap. Oo. Convicted sa kasong plunder, di ba? Kinumbik nila. Pagkatapos, doon sa disqualification case, samantalang doon sa hatol nila, kasama doon na hindi ka na pwedeng tumakbo. Oo. In any public office. Bawal ka na, perpetual disqualification from holding any public office. Ultimo barangay tanod, di ka pwede pag sinabing gano'n, di ba? Wala ka na eh. Iba rin sinabi, naawa sila eh. Pagkatapos, pinayagan mo Naawa. na makatakbo, hindi disqualified daw. Kayo gumawa nung hatol, tapos kinalaban mo yung hatol mo, di sira ulo niyan, dalawang justice na yan. Oo. At sila rin ay kasamang pumirma dito. Sa pagbaluktot ni Bersamin, abay dapat ma-impeach lahat yan. Hindi lang si Bersamin, lahat nung pumirma ron, ilan ba sila? 8? Oo. Yung 8, dapat yon. Kung hindi sila kayang impeach, taong bayan ang mag-impeach sa inyo. Naku, yari sila. Good AM, itong si Bersamin din ang sumulat ng desisyon kaya naging Chief Justice si Corona sa kabila na malinaw na labag sa pagbabawal sa midnight appointments. Hindi bali na yan eh. Dito na tayo, kalimutan na natin yung nakaraan, di ba? Wala naman nangyari dun. Ito nga si Bersamin eh. Yung si Ardelesa, di ba? Isa pa, yung appointed din ni Noynoy, si Radi ng ulo niyan eh. Di ba ayaw ni Sereno dyan? Ayaw. Kinontra yan eh. Dapat din niya, masibak na rin yan dyan eh. Si Carpio matitira dyan, tsaka si Leonin, tsaka si Reno. Tatlo. Pagpapalitan na yan. Ang daming matalino rito na bigyan ng pagkakataon, baka sila pwedeng makapagwasto ng mga pagkakamali niya. Pero habang nandyan kayo sa ginawa nyong yan, wala nang tiwala ang tao dyan. Unti-unti nang gumuho ang imahe ng Korte Suprema. 3 sunod dyan sa taon lang na to. Nagumpisa sa disqualification ni Erap. Inaffirm nila yung decision ng COMELEC na pwedeng tumakbo. Ganon din ang ginawa nila sa kaso ni Ronald Singson, convicted din yun. Pinayagan din tumakbo. Tapos ito, ayan po, ang dami rito. Ang Kwarta Suprema dapat ay objective at hindi subjective dahil hindi sila trial court at yun wala sa batas. Kung hindi wala nang mapaparusahan. Halatang-halata na selective justice at special accommodation. Ang sarap ng tawa ni Atong Ma parang uminom ng peramycin. Wala pa. Lakas ng Gana City. Roy Balbuena Antipolo. From Norman, Texas, sa Palok, Manila. Anak ng pusang gala. Entra na si Ma'am Susan Roses. Okay na sana. Kaya lang wala kayo po sa teleserye. At kaya lang nanalo si Grace Epo. Dahil sa may namatay na FPJ. Ano kaya nanalo si FPJ at si GMA? Ano itsura ng government ng Pilipinas? Simpati kasi ang umiral nung panahon. Namatay si FPJ. Binay paawa ipeka sa station ni Karen Dracula. Panggap at mapapel na ubod ng dunong. Punente pa ni Justice Karen na mali ang Senado sa investigasyon. Di nga, kahit anong salag ng Binay, wa-effect sa pagiging ganid at swapang. Ano kaya ganito na lang eleksyon natin? Total, lahat yan di papayag na matalo eh. Isa presidente sa Luzon, isa sa Visayas, isa sa Mindanao. Wala na, guluhin na natin. Total, ginugulo nyo eh. Tigi-tigisa na lang tayo. Ngayon, kami na lang, mamimili na lang. Sino gusto mong presidente? Huwag na tayo magbutuan.
Si Duterte, halika na. Lipat na tayo sa Mindanao. O, di ba? Doon tahimik. O, itong mga, sino gusto mong presidente? Abay, gusto kong presidente si Marcos. O, doon kayo sa Visayas. Di ba? O, dito sa Maynila, sino gusto ninyong presidente? Gusto namin presidente dito? Ang gusto namin dito, si Erap. Ba't gusto niyo yan? Ba't gusto niyo yan si Erap? Abay, okay ho yan si Erap. Walang kriminal sa Maynila ngayon. Walang krimen. Ang ganda ng peace and order sa Maynila. May pinatay na naman. Kanina, dalawa. Di ba? Oo, kagabi yata. Kagabi! Binabalita eh. Dalawa. Araw-araw may namamatay sa Maynila pero walang krimen. Kaya gusto namin eh. Yung yan si Erap na yan. Tsaka yan mandarambong naman yan, okay lang eh. Oo. Kasi yan walang kadala-dala yan. Nakulong na nga yan eh. Kaya believe kami dyan eh. Sobrang kapal ng mukha niyan. Wala nang kahihiyan yan. Yan ang magandang presidente ng Pilipino. Di ba? O, tingnan ninyo kami ngayon dito. Wala na kaming palengke. Inubos na. Ang Manila Zoo, wala na rin. Wala na ho lahat dito. Ospitalo namin may bayad. Sige, gawin na natin presidente. Si Erap. Di ba? Okay ho yan. Gusto nyo, baliktad eh. Di ba? Pag sinabi na, huwag nyo iboboto yan. Binoboto eh. Kaya sabi namin, iboto nyo na lang. Di ba? Para sira na ulo nyo. Wala na tayong oras, mga kaibigan. Pasensya na yung mga hindi natin nabasa. Katropan Donald ng Tondo, Marvin Kapili, at sino pa ba? Mga texter. Si Valerie daw, pakakasal na sa Amerika. Ano ba itsura ng Amerika? Guwapo ba yun? Pakakasal sa Amerika? Baka pakakasal siya kay Mison. Si Pabebe. Nakita mo dila ni Mison? Ang puti. Ang puti, Bakit? Kaya? Baka pag nagsisipilyo, hindi niya sinisipilyo yung dila niya, di ba? May sipilyohin mo naman yung dila mo. Magandang umaga po. Yung humanitarian, hindi pala humanitarian. Manitarian. Mali kayo. Ikaw pala mali. Consideration. Ang galing nun, Sige na, paalam na tayo. Okay, hanggang bukas pong muli. Ito po si Rose Navenario. Ito po naman si Peter Colaslas. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Hataw sa Balita at Komentaryo ni ka Jerry Yap at ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma'am. Mabuhay po kayo. Pala ko sumubaybay dito at doon. Ito po si Percy Lapid. Kami po ay pansamantala magpapaalam. Sa pangalan po ni ka Jerry Yap, magbabalik po kami bukas sa ganito ring oras timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Lito! Walang kwenta! Lapid! Hataw sa balita at komentaryo.